Bata Batuta, kwentong pambata, 5 tinapay at 2 isda. Kwentong isinulat ni Mentz A. Castle. Malungkot na nakaupo sa labas ng bahay si Caleb. Malalim ang iniisip nito. Panay buntong hininga. Hindi niya namamalayan ang pagdating ng kanyang mga kaibigan na sina Hana at Samuel na nakatayong tahimik sa likuran niya. Caleb, sasama ka ba sa amin ni Samuel? Tanong ni Hana. Halata sa mukha nito ang pag-aalala sa kaibigan. Narinig namin na darating si Jesus ngayon, doon malapit sa burol. Hindi ko alam, bulong ni Caleb. Tinitignan ang lupa. Hindi ako sigurado, wala kasi akong perang pambaon. Ano? Akala ko ba gusto mong makita at mahawakan si Jesus? Tinignan siya ni Samuel. Tara na Caleb, ito na ang pagkakataon natin na makita si Jesus. Sabi pa ni Samuel na may sigla. Lahat ng mga kapitbahay natin ay pupunta, sabi ni Hana. Sabi nga ni Ama, pinagaling ni Jesus ang aming bulag na kapitbahay, si Bartimeo, kahapon. Huminto siya. Gusto kong makita ito ng personal. Kumunot ang noo ni Caleb. Hayag sa mga mata niya ang kalungkutan. Alam ko, gusto ko nga rin pumunta. Pero, paano kung magutom tayo? Wala pa naman kaming pera ngayon. Pabulong na sambit ni Caleb. Sige, kayo na lang. Huminto si Caleb. Ikwento niyo na lang sa akin kung anong mangyayari. Tumayo si Caleb mula sa pagkakaupo nito. Maraan siyang tumalikod patungo sa kanilang tahanan. Nagkatinginan sina Hana at Samuel. Caleb! Caleb! Teka lang! Sigaw ni Samuel. Hindi problema yan. Magdadala na lang ako ng ekstrang pagkain para sa'yo. Basta sumama ka lang ha. Hinablot ni Hana ang braso ni Caleb. Caleb, naalala mo ba kung paano nagbigay ng pagkain ang Diyos sa atin noon nung nagpray tayo? Kung nagawa dati yun ng Diyos, kaya rin gawin ito sa atin. Ngumiti si Hana. Basta Caleb, bukas hintayin ka namin ni Samuel. Tumango si Samuel. Tama si Hana, walang imposible sa Diyos. Sa kanyang silid-tulugan, hindi mapakali si Caleb. Habang nakaupo siya sa harap ng bintana, nakangiti siyang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Sumagi muli sa isip niya ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Gusto niya talagang makita si Jesus. Narinig niya ang kanyang mga magulang na pinag-uusapan ito kung paanong ginawang alak ni Jesus ang tubig doon sa kasal sa May Cana, kung paanong pinagaling ni Jesus ang paralitikong babae mula sa kanyang sakit. Ayaw niyang palagpasin ang pagkakataon, pero ayaw din niyang magutom. Malayo ang lugar na lalakarin nila. Malamig ang simoy ng hangin. Nakatulog si Caleb nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, madilim pa ang paligid, nagtungo na agad sina Hana at Samuel sa tahanan ni Caleb. Caleb, halika na! Ang sigaw ni Samuel, sabay hila nito sa kanya. Kayo na lang, hindi ako sasama. Ang mahinang sabi ni Caleb, malungkot ang tinig nito. Marami akong baong pagkain dito, kaya sumama ka na. Ang pagpupumilit ni Hana. Caleb, sumama ka na anak. Ang sabi ng kanyang ina. Ito, dalhin mo to. Inabot ng kanyang ina sa kanya ang isang maliit na basket na may lamang 5 tinapay at 2 isda. Napahiyaw sa tuwa si Caleb. Yehey! Salamat po ina! Nagmamadaling nagtungo ang magkakaibigan sa libis kung saan naroroon si Jesus. Napakaraming tao ang nagkatipon sa may libis. Nagsisiksikan sila. Marami mga bata, matatanda, at marami ring mga taong may sakit na gustong makinig sa sermon ni Jesus. Nakipagsiksikan si Caleb, Hana at si Samuel upang makaupo sila sa harapan. Nagsasalita si Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos.
Kaya nakalimutan ni Caleb ang kanyang mga alalahanin. Lumipas ang 3 oras. Lumingon ang alagad ni Jesus na si Andres. Tinitignan niya ang mga muka ng mga tao. At lumapit siya kay Jesus. Sinabi niya, "Guro, sa palagay ko, kung nagugutom na ang mga tao, wala pong pagkain. Pwede po natin silang paalisin muna para makapunta sila sa bayan at makabili ng kanilang pagkain." Dagdag pa ni Felipe, isa pang alagad ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, "Paupuin mo sila. Kayo ang magpapakain sa mga tao." Napakamot si Felipe. Sinabi niya, "Kahit po may 200 salaping pilak tayo, hindi po ito kasya dahil sa napakaraming tao na narito." Nagdalawang isip si Caleb. Tinignan niya ang basket na daladala niya. Meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Pero napakagat siya ng labi. Hindi to sapat, napakaraming tao. Anong magagawa ng 5 tinapay at 2 isda? Pero na mga sandaling iyon, naalala ni Caleb ang himalang ginawa ni Jesus doon sa kasalan. Ginawa niyang alak ang tubig. Kung nakagawa si Jesus ng himala, kaya niya ring gumawa ng himala sa mga sandaling ito. Kaya ang ginawa ni Caleb, lumapit siya sa isa sa mga alagad ni Jesus. At sinabi niya kay Andres, "Ginoo, eto po meron po ako ritong 5 tinapay at 2 isda." Tumingin si Andres sa kanya at sinabi niya, "Halika bata, lumapit tayo sa Panginoong Jesus." Kaya nagpunta si Andres, dala-dala si Caleb kay Jesus at nag-aatubili siyang nagwika, "Panginoon, meron po ritong isang bata. May dala po siyang 5 tinapay at 2 isda. Panginoon, baka naman meron kang magagawa patungkol dito." Tumingin si Jesus kay Andres at kay Caleb at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin niyo ng grupo-grupo ang mga tao." Kinuha ni Jesus ang tinapay at ang isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat at nagsimula siyang hati-hatiin ang tinapay at ang mga isda. Nanlaki ang mga mata ni Caleb at ng mga alagad nang ibinigay ni Jesus sa kanila ang tinapay. Dumami ito at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipamigay ang mga tinapay at isda sa mga tao. Gulat na gulat si Caleb at ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na tipunin ang mga natirang tinapay at isda. Laking gulat ni Caleb at ng kanyang mga kaibigan. Nakaipon sila ng 12 basket na tinapay at isda. Tinapik ni Samuel. Ang gulat na gulat ni si Caleb. "Oh, di ba? Sabi ko sa iyo na walang imposible sa Diyos." Ngumiti si Hana. Nangilid ang luha sa mga mata ni Caleb kasi nahihiya siya sa Diyos. Nagduda siya, pero ngayon alam niya na ang katotohanan na walang imposible sa Diyos at kayang paramihin ng Diyos ang 5 tinapay at 2 isda. Habang pauwi na sila ng kanyang mga kaibigan, damang-dama ni Caleb ang kaligayahan sa kanyang puso. Na mga sandaling iyon, naramdaman niya mas lumalim ang kanyang pananampalataya at pananalig kay Jesus.